Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating buting programang, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga Celtic bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan bagabayan, akala mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat bagabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Conrado Amugawin. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan rin po si Adel Toto Balduesa. Meron siyang 51 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 44 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 39 na mga comments. And Amelia Hogo. Meron siyang 34 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Olivia Lupi Galek, nabigay sa atin ng 5 pounds. And also thank you so much kay Aspernito, nabigay sa atin ng 125 pesos. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Aurora David, Belia Bautista, Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin po si Darwin Biahiro TV from Mandaluyong City. I-shoutout natin si Christina Dapitan, Brian Baltasar, Josephine Abiba, Regina Oxon. Nandiyan rin po si MLCOC Gameplay Vlog, Nikki Mariano, Florifi Gumapak, Jen Mirafuentes. I-shoutout rin natin si Mary Ann Pennsylvania, Michael Vinas, Haitsu Jaime Garcia from Nottingham, UK. And also, i-shoutout natin si Direk Erwina Argilies at kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino, sila si Direk William at Miss Maribek A. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, DDS, I'm back. Hey, Sir Ivan is back. I am very sure na ang mga DDS mga kabayan ko, sila ay happy nung wala si Sir Ivan. Nung hindi po nakapag-vlog si Sir Ivan. Diba, 2 days tayong wala mga kabayan. Pero the other day,
meron tayong vlog pero hindi po napapakita sa Ivan. Voice over na po mga kabayan. Kaya nga napapansin niyo na medyo hindi pa maganda aking boses noon kasi sa Ivan kung bakit wala tayo nagkalagnat kasi sa Ivan, nilagnat tayo for 2 days dahil po merong tonsillitis sa Ivan na maga po ang ating lalamunan mga kabayan. Sakit talaga Masakit siya pag lumunok ka, meron kang nilunok or ikaw po ay magsasalita, masakit talaga. So kaya nga nilagnat si sa Ivan. Pero okay na lang po tayo ngayon pero hindi pa ganun ka-recover mga kabayan. Hindi pa 100% naka-recover si Sir Ivan. Pero stay pa rin po ang ating medisina at saka meron pong herbal mga kabayan. Ang herbal natin, uminom tayo ng tea na yung nilaga mga kabayan na loya. 'Di ba? Masarap 'yun yung loya mga kabayan. At saka siyempre meron po tayong antibiotics, meron po tayong Biflo at saka some other medicines mga kabayan. Ganun pa rin po para fully recover si Sir Ivan. And thank you so much nga pala sa ating mga viewers na concerned kay Sir Ivan. Maraming tumawag sa atin So thank you so much. At saka sila rin po mga kabayan ang nabigay sa akin ng idea kung ano ang aking iti-take or ano ang aking iinumin mga kabayan na gamot. Again, thank you so much. At doon po sa mga DDS na mga gonggong nagkasakit sa Ivan, iba po ang mga sinasabi mga kabayan. Sabi nila na kinulam daw si Ivan. Kinulam daw tayo. At saka meron bang nagsabi, Marise, kasi Bisaya yon. Meron bang nagsabi mga kabayan, karma na daw. Kasi daw, lagi na tayong naninira mga kabayan. Naninira ba tayo? Kailan ba naninira si Ivan? Tayo ay bumabanat sa kabilang mga kabayan, meron niyang kasama po ng mga ebidensya. Hindi yan paninira. Ang paninira, bumabanat ka sa kabila pero walang ebidensya. Puro lang opinion mga kabayan. Diba? Yun po ang paninira. Katulad po sa ginagawa ng mga DDS. So, di ba? Gonggong talaga Well, siya nga pala, doon po sa ating mga kababayan, mga viewers, mga minamahal natin ng mga viewers na hindi pa po nakakita, nakapanood po sa ating vlog, the other day mga kababayan, available po. Yun po ang vlog natin na tayo po namigay po ng paayuda dito po sa kababayan po ni Sir Ivan sa mga neighborhood natin. Saka sila po happy mga kababayan. I-check nyo lang po. Talagang happy po yung mga kapitbahay ni Sir Ivan. Again, thank you so much kay Sir Jaime Garcia sa mga nagbigay sa atin po ng pakulay, nabigay sa atin po ng sponsor, sila si Ma'am Nia, at saka marami pang iba mga kabayan. Basta kayong lahat po ng mga viewers, thank you so much. Hindi po yan programa ni Sir Ivan, hindi po yan sekretong programa ni Sir Ivan, kundi kayo po, sa inyo po yan. Programa nyo yan. Si Sir Ivan po ay isa na pong instrumento, okay? So again, thank you so much. So anyways, bumangon si Sir Ivan kasi nga marami pong ipinapakalat na fake news mga kabayan. Like for example, tungkol doon sa nangyari sa issue dyan sa PCO mga kabayan. Diba? Pinaparinggan nila si Miss E mga kabayan. Alam niyo ba yung si Miss E? Doon kasi yan nag-umpisa sa pinapakalat po na kamaritisan ng politiko. Alam mo natin po yung politiko, di ba? Lagi pong involved sa mga pangmaritisan mga kabayan. Buti nga sila po ay sinabon po ni Secretary J. Ruiz mga kabayan. Di ba sa kanyang press briefing kahapon, ang pinaparinggan niya doon mga kabayan yung politiko. Alam ba natin yung politiko, di ba? Napag-usapan natin yan at saka sila po yung lagi yung naunguna kapag merong kamaritisan makahabayan, yung politiko. Sila po yung sinabon doon sa press briefing ni Secretary J. Ruiz makahabayan. Tungkol doon sa kanilang post na parang nanalo daw ng loto kasi daw nagkaroon na dito ng kontrata ng 206 million pesos yata yun if I'm not mistaken. Yung ganun po naman storya makahabayan sa pagkakatalaga daw kay Secretary J. Ruiz dyan sa PCO para lang nanalo ng loto. At saka marami pa mga sinabi makahabayan na involved doon yung una niya na network kung saan affiliated itong si J. Ruiz at saka meron pang isa makahabayan. Yun po ay dinibank ni Secretary J. Ruiz makabayan. Baseless yun ay fake news. Talagang sinabon niya ang taga-politiko makabayan. Buti nga. At the same pa rin po na issue tungkol rin po doon sa sa loob po ng PCO makabayan. Di ba nagkakaroon po ng mass resignation makabayan?
or courtesy resignation. 'Di ba? Na in-implement nila 'yan kasi nga siyempre bago na po yung sekretary at normal ho 'yan makabayan. Pero siyempre gintwist 'yan sa mga DDS at saka doon po sa mga DDS na mga supporter ng mga gonggong na hindi marunong mag-isip makabayan at hindi nila naintindihan yung gobyerno. Normal ho yan na magkakaroon dito ng resignation. For example, dito po sa ating makakabayan, kapag sa LGU, bago na po yung mayor makakabayan, what do you think ang mangyayari? Di ba magkakaroon din po ng mass resignation? Siyempre po yan. Kasi siyempre, yung sekretary, kung sino ang gusto niya makakasama makakabayan, dapat komportable siya at dapat mapagkakatiwalaan niya makakabayan. Ganon rin po yan. Kaya nagkaroon dito ng courtesy resignation at yun po in-implement makakabayan sa mga the other day po. Di ba? So ngayon, merong pinaparinggan ito mga DDS. Sabi ng makakabayan, si Bukanggang daw. Isa dito sa sinibak itong si Bukangkang. Alam mo natin kung sino si Bukangkang or Bukingking makakabayan. Yung lagi pong nilalait ni Hitad na nandyan po sa PCO. Sino Sir Ivan? Diba si Emerald? Pangalanan natin. Diba si Emerald makakabayan? Ano yung si Emerald Ridao? Diba yun po ang pinost nila kaagad nila ni Channel 167 or si Nelson na sabi dito ni Channel 167 na Emerald Bukangkang sinibak na daw. Sino ang papalit? Hindi yung hari ng Ensaymada Vloggers na si TP. Ensaymada Vlogger ba si TP makakabayan? I don't think so. Di ba yung Ensaymada Vlogger, di ba sila si Maui yon? Si Maui Spencer, yung original na Ensaymada Vlogger makakabayan. Hindi po kabilang si TP sa Ensaymada Vlogger. Ngayon, pinangalan makakabayan si Emerald Bukangkang. Bakit naman si Emerald yung kanila pong pinaghinalaan na puting ahas na makakabayan? Dahil po yan sa post, the same pa rin po sa taga-politiko makakabayan na ang sabi doon, pilis ng karma. Ambitious executive acts after betraying boss na makakabayan. O ngayon, ang na-post yan, politiko pa rin po makakabayan. Inintriga niya kung bakit daw sinibak itong tao na to o itong babae na to kasi daw binitray niya ang kanyang boss makakabayan. Pangalanan natin, si Emerald na makakabayan. 'Di ba? Kasi nga sa pagkakaintindi ko dito makakabayan, si Emerald talaga ang kanilang tinitira. Meron kasi dito nangyari na pagpapahiya kay Emerald. Matagal na ho nila yung plano makakabayan. Si Emerald, ipinapahiya nila yan. Ngayon, so ang storya kasi dito ng taga-politiko makakabayan, well, inarate na ho natin kasi nga binasabasa ko na yan eh. So, gagamit tayo dito ng pangalan makakabayan. Mag-drop name tayo dito, pero sabihin ko dito, disclaimer lang, hindi ito ang totoong pangalan makakabayan o talaga ito yung nangyayari. Pangalanan natin, base lang po ito sa pagkakaintindi ko dito sa storya ng taga-politiko. Para hindi na kayo mahirapan pang intindihin makakabayan. Kasi dito po sa kanilang istorya, gumamit kasi sila ng mga secret words, gumamit sila ito ng mga secret letters para hindi ma-direct yung name kung sino ang kanilang pinatungtungkulan makakabayan. Pero klarong-klaro na po sa mga sinasabi po ng mga DDS kung sino yung sinibak. Diba nag-assume na sila na si Emerald makakabayan? So gagamitin natin ang name ni Emerald. Diba kalanahan natin si Emerald? So dito po sa istorya ng taga-politiko makakabayan, gin-record daw ni Emerald yung pambabatikos. Sinabi ni Iis Bersamin na pambabatikos dito kay Chavez makakabayan. Gin-record daw ni Emerald. So ang ginawa rin po ni Emerald makakabayan, gin-forward niya yung audio file doon kay Chavez. Kasi siya ay naghahangad na makakabayan, si Emerald naghahangad para mag-aaway yung dalawa. Para daw mag-aaway itong si Chavez at saka si Iis Bersamin makakabayan. Naghangad siya ng isang outrage confrontation yung dalawa. Para magalit po itong si Iis Bersamin doon kay Chavez makakabayan at tatanggalin itong si Chavez para ang papalit daw itong si Emerald makakabayan. Diba? Kasi nga pakalat nila na ito daw si Emerald nanghangad daw na tataas ang kanyang posisyon dyan sa PCO makakabayan. So anong nangyari? Kabaliktaran. Nung forward daw ni Emerald doon kay Chavez yung file, ang ginawa naman ni Chavez makakabayan, gin-forward niya ito doon kay Bersamin. So ang ginawa daw ni Bersamin, pinalayas kaagad itong si Emerald makakabayan na wala nang sabi-sabi.
Kasi ang iniisip dito ni Bersamo Makabayan, siya yung puting ahas diyan sa Malacanang. Ito daw si Emerald. So yan po ang pagkakaintindi ko dito sa storya na ginawa po ng politiko Makabayan. Okay? Diba? Nagbigyan ako dito ng disclaimer. Nilagyan na po natin ng pangalan, pero hindi ko sinasabi yan na po ang totoong karakter Makabayan. Base lang po yan dito sa storya ng politiko. Okay? Para maintindihan kagad natin lahat. Makabayan ko, kung mag-isip kayo or kung magtatanong kayo kay Sir Ivan, totoo ba na si Emerald yung tinanggal doon sa PCO? Hindi, Makabayan, yan po ay fake news. Hindi po tinanggal, hindi po sinibak si Emerald, nandyan pa rin po siya sa Malacanang, Makabayan. Until now. Yan po ay isa po sa mga pinagkakatiwalaan po ni PBBM. Matagal na po si Emerald kay PBBM Makabayan. Matagal na ho yan. Nangampanya pa lang po si PBBM, nandyan na po si Emerald Makabayan. Kasi ang trabaho po ni Emerald noon, nandyan ho siya sa headquarters, sa QC Makabayan. Nung nangampanya po si PBBM, siya po lagi po nag-initiate kung saan pupunta si PBBM. Siya po yung nag-initiate doon sa mga tao kapag i-prepare na po yung lugar Makabayan kung saan mangampanya yung unit team. Si Emerald ngayon, busy ho siya sa pangampanya. Nandyan po siya sa Alyansa Makabayan. Hindi po sinibak si Emerald, nandyan po siya sa Alyansa. Busy ho. Bakit ko alam? Kasi nandyan ako sa GC Makabayan at lagi ko pong nakakausap ang taga-PCO. So alam ko ang mga lakad po ng taga-PCO Makabayan. Huwag kayo maniwala doon sa mga magunggong yun eh. Kaya kami na tumatawal Makabayan, pinagtatawanan namin yan. Si Emerald daw, tinanggal. Ay, gonggong talaga eh. Kaya nga, buti na lang itong taga-politiko Makabayan, sinabu ni Jay Suarez. Kasi nga pasaway eh, medyo sumusubra Makabayan. Gagawa sila dito ng intriga na kasakit na. Katulad po sa side po ni J. Ruiz Makabayan, di ba naapektuhan doon ang kanyang pamilya? Kaya nga naglabas po ng saloobin itong si Jay Suarez, si J. Ruiz nga pala sorry po. Naglabas po ng kanyang saloobin itong si J. Ruiz, Secretary J. Ruiz, kahapon sa kanyang press briefing. Di ba kung napansin natin, mataas po ang kanyang explanation Makabayan tungkol doon sa issue, tungkol doon sa intriga, sa issue po inilabas po ng taga-politiko. Kasi yun po'y nakasira talaga. At saka delikado dito po ang security ng kanyang pamilya Makabayan. Isipin niyo po, nakatanggap daw ng 200+ million pesos si Secretary J. Ruiz Makabayan. Gunggong talaga eh. So yan po ang nakalungkot sa ibang tao, sa iba pong mga mainstream media na kasira sila Makabayan. Kasi intrigador itong politiko. Butin lang sila po ay sinupal pa Makabayan. Okay? At doon po sa mga DDS, nik ninyo. Hindi po sinibak itong si Emerald. Nandyan pa rin po sa PCO. Okay? So for the Makabayan, I am very sure na nakita na po yung post ng mga DDS na meron pong hinuli, meron pong dinakip na po na isang DDS Makabayan na attorney. Sir Ivan, I think you already heard na tungkol dito po kay attorney Respicio Makabayan. Week ago Makabayan, di ba meron siyang ginawa po na vlog at saka tinira niya yung COMELEC. Meron siyang sinabi doon na ito daw mangyayari sa COMELEC na pwede daw itong ma-manipulate ang resulta ng election Makabayan. Ibig sabihin, madadaya daw yung election 2025. Ang kanyang sinabi doon ay medyo delikado Makabayan, saka siyempre magdudulot kasi ito ng galit ng ibang tao kasi nga siyempre mga supporters Makabayan, ulbo kaagad yan. At dito Makabayan ko, nakita kagad ito ng mga DDS, pinasikat nila, pinakalat nila hanggang ito ay nag-viral Makabayan. This is week ago. Pero ito po ay natanggal na ang kanyang vlog Makabayan. Tinanggal po ang kanyang vlog. Ang na-remain lang po ng mga vlogs, yung gin-vlog na mga DDS. Yun lang po ang na-remain. Pero ang kanyang vlog doon sa kanyang mismo account Makabayan, wala na po yun. Tinanggal po yun Makabayan. Yun po ay tinerminate. So ngayon, dahil po siya ay napakahal po ng ganun na klase na istorya tungkol dito po sa COMELEC Makabayan, siya po ay kinasuhan ng taga-COMELEC. So ito po ang nangyari sa kanya. For more details, let's watch this. Sana po
ay huwag i-connect ang mga voting machines sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Matapos sampahan ang reklamo ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidato sa pagka-vice alkalde ng Reyna Mercedes sa Isabela na si Attorney Gerald Harold Paz Respicio dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa mga makinang gagamitin sa 2025 elections. Naglabas ito ng panibagong video sa kanyang social media account na sinasabing konektado umano sa internet ang automated counting machines o ACMs na gagamitin sa halalan bago pa magsimula ang botohan sa mismong oras ng botohan hanggang sa pag-print ng election returns. Anya, malinaw na may panganib na ma-hack at mabago ang source code ng makina. Pakiusap nito sa COMELEC, pakinggan siya sa kanyang concern o ipinapahayag. Ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay huwag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Sagot naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi totoo na konektado sa internet ang ACM. Sa katunayan, maaari nga na hindi nila ito i-connect kahit sa kuryente dahil may sarili itong baterya na tatagal ng mahigit 10 oras. Lahat po ng kung saan pumupunta ang COMELEC na nagdemo ng buong bansa mula December 3 hanggang January 30. Nakita nyo ba nakakabit siya sa kahit na anong internet connection? Di ba nakakabit lang siya sa kuryente na minsan tinatanggal pa kahit tanggalin ang kuryente, di ba gumagana? Dagdag pa ni Chairman Garcia, ikokonekta lang sa isang private na internet ang ACM kapag tapos na ang botohan at nakapag-print na ng election returns. Ang election returns ay ibibigay sa mga majority o minority political party, election watchdogs at iba pa sapagkat ito ang pinakabatayan kung ang naipadala sa iba't ibang server o canvassing area ay tugma sa galing sa isang presinto. Yung pong sinasabi na siya ay nakakabit sa internet mula sa umaga hanggang sa gabi, yan po ay hindi makatotohanan. Wala pong katotohanan yan, yan po ay fake news, mali po yan. Wala pong pinagkakabitan yung makina mula umaga hanggang sa gabi. Kung hindi, siya po'y kakabitan lang na USB kapag ka nakapag-imprenta na ng election returns na siyam. At yung isa dun sa siyam ay ipapaskil na sa loob sa mismong labas ng presinto. Nanindigan ng COMELEC na tuloy ang kanilang pagsasampa ng bukod na kasong disqualification laban kay Respicio dahil sa mapanganib anya itong pahayag patungkol sa halalan. Okay, so kung matatandaan natin, 4 vlogs ago makabayan, di ba meron kong sinabi dito na merong plano ang mga DDS na sila ay mapapakalat po ng mga maling information tungkol dito sa COMELEC or tungkol dito sa election makabayan. Kasi alam mo natin, sila po ay tagilid. Alam nila na tagilid po ang kanilang mga manok makabayan. Mga politikong sinusuportaan, tagilid yan. Kasi alam mo natin po yung mga record ng kanilang politikong sinusuportaan yung mga senator makabayan, yung padapa laban. Walang kwenta yun eh. Ang kanilang slate, pupunta yan ditso sa Inodoro makabayan. Alam nila yan. Walang laban po ang padapa laban. So ngayon, meron silang plano, di ba? 4 vlogs ago, sinabi ko to na sila ay mapapakala dito ng information na dinaya sila makabayan. Hindi lang natin inasahan, dito pala sa katauhan po ng isang attorney makabayan, manggagaling. So ito na pala ang kanilang plano. Ngayon, kung bakit ko nalaman na siya po ay inaresto na makabayan, doon ito post kahapon kay Pam sa Pambansang Dalaga ng Pilipinas makabayan. Sabi dito, ang bilis ng aksyon ng kalaban para mapatahimik ang mga nasisiwalat ng kalokohan ng gobyerno ng makabayan. So ipapakita ko sa inyo ang mismong video ni attorney. For more details, let's hear this. May mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest, so I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Yun po ang kanyang sinabi makabayan. Nandyan na po yung kapulisan. Bakit ko naisip agad nito ay DDS? What do you think makabayan ko? So I'm digging deeper. Tininan ko po itong history ni Attorney Makabayan kung saan siya kabilang. And I found out tauhan ni Kibuloy Makabayan, supporter ni Kibuloy or supporter ni Digong. Doon ko ito nakita sa kanyang vlog makabayan. O diba? Respicio, Mr. Kibuloy is fulfilling the prophecy. Abay, supporter ni Kibuloy makabayan. O diba? Nakakaduda ka agad. Kaya pala siya napaka-eager na sisiraan niya yung kumilig makabayan kasi alam po mismo ni attorney, tagilid yung padapa laban.
Yay! O diba, grabe ang plano nila mga kabayan. Grabe talaga eh. Meron na silang Plan A, meron silang Plan B, and Plan D, pero booking na booking kaagad ang kailang plan mga kabayan. Kasi kapag meron kasing maitim na budhi, maitim na plano ang mga DDS mga kabayan, hindi talaga po yan magwawagi. Hindi po yan mawawagi. Malalaman kagad po yan ng mga matitinong tao mga kabayan. And speaking of COMELEC mga kabayan, kasi napag-usapan na po natin si Chairman, si COMELEC Chairman Garcia. Diba meron pong nangyari doon sa programa ni Mimi Vice Makabayan kay Vice Ganda? I am very sure na alam nyo na po ito kasi ito po yung nag-viral Makabayan. Nag-viral ito, I think this is 2 days ago or day ago Makabayan, na meron kasi siyang programa doon na 60 Babe yata ang name yan. 60 Babe po na kanilang portion Makabayan. So meron siyang natanong doon. Ang name po ng contestant Makabayan si Heart Aquino. Tinanong siya tungkol sa COMELEC. Hindi niya alam kung ano ang function ng COMELEC Makabayan. Hindi daw siya knowledgeable about dito sa COMELEC. So wala siyang alam sa COMELEC Makabayan. So nagulat itong si Vice Ganda. Sabi niya, this is bothersome daw. This is bothersome. Kasi nga, ito pong si Heart Aquino, she is already 20 years old makabayan. So bakit hindi niya alam ang tungkol sa COMELEC, kung ano ang function ng commission na yan o ng ahensya na yan makabayan. Pero ito pong si Heart Aquino makabayan, kasi according sa kanya na hindi niya alam tungkol sa COMELEC kasi nga hindi daw ito nag-feed sa kanyang Facebook account makabayan o sa kanyang social media. Ibig sabihin, hindi niya nakikita sa kanyang account sa Facebook. Which is valid naman talaga ang kanyang explanation makabayan. Actually para sa akin para sa akin na intindihan ko itong si Heart Aquino makabayan kasi nga kung titignan natin, she's still 20 years old. Sa mga edad na yan, hindi kasi lahat ng tao sa 20 years old ang mahilig po sa politika, ang mahilig po sa gobyerno. Kasi mostly po sa mga edad na yan makabayan, ang hilig po nila iba naman kasi. Diba? For example, dyan po sa ating Facebook account, kapag mahilig ka sa mga sayaw, mahilig ka sa mga beauty pageants, or sa mga pambabaganda, or mahilig ka sa mga content na mga nagpapatawa, so hindi mo talaga makikita ang tungkol sa gobyerno makabayan. Correct if I'm wrong? Diba? Kaya nga natindihan ko itong si Heart Aquino. Hindi lahat makabayan. Ang pagkakabasa sa kanya, kasi talaga pong kinuyog talagang nabasa makabayan. Pero alam niyo po, ang pagkakabasa sa kanya, meron pong good effect makabayan. Meron pong magandang mangyayari. Kasi 'di ba siya po inimbitahan doon sa COMELEC. Siya po ay gintour sa COMELEC makabayan. At saka siya po ay gin-educate ng taga COMELEC kung ano ang function ng COMELEC or kung ano ang kanilang trabaho sa gobyerno natin. At meron pong plano ang taga COMELEC na baka siya po ay kukunin bilang isang ambasador ng COMELEC makabayan. So ito po ang balita. Matapos mag-viral sa social media ang babaeng noontime show contestant na si Heart Aquino dahil sa kanyang pahayag na hindi siya masyadong maalam tungkol sa Commission on Elections o COMELEC. Ipinatawag ito ng komisyon at kanina nga ay dumating ito dito sa COMELEC main office sa Maynila. Ayon kay Aquino, sa pag-uusap nila ni Chairman George Erwin Garcia ay lumawak ang kanyang kaalaman patungkol sa poll body at kung ano ang ginagawa nilang trabaho. In-enlighten nga po niya ako sa COMELEC. Marami po din kami napag-usapan na hindi din naman po pala galit sa akin. And nag-sorry din naman po ako na hindi nga po ako masyadong knowledgeable. Nakaboto naman anya siya sa Sangguniang Kabataan Elections at magpaparehistro din para makaboboto sa darating na 2028 presidential elections. Dagdag pa nito, kinakabahan lang siya noon nang tanungin siya sa show patungkol sa komisyon. Payo nito, lalo na sa mga kabataan na katulad niya, ay dapat pagtuunan din ng pansin ang mga pangyayari ngayon o ang current events. Kagaya ko na hindi masyadong knowledgeable din nga po sa COMELEC is alamin po natin and mag-vote tayo ng wisely para din sa atin yun yun po din yung na-realize ko na baliwalain yung nangyayari din sa paligid natin and mas bigyan natin ng focus.
Ayon naman kay COMELEC Director Attorney Frances Arabe, handa sila na gawing ambassador sa Aquino lalo na para mapalakas ang voter education para sa mga kabataan. Si Hart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about COMELEC. We would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth. Si Hart can be that person who can reach out sa kapwa niyang kabataan. Pero of course, this is also dependent upon the willingness of Ms. Hart kung gusto niya na makipagtulungan sa komisyon. Sagot naman ni Aquino, handa siyang makipagtrabaho sa komisyon at sasamantalahin niya ang pagkakataon na nabigyan siya ng atensyon ng publiko. It's an opportunity din po. So yes po, willing naman po ako. And to inspire the youth na rin po. June, batay nga sa naging pahayag ni Chairman George Erwin Garcia, pangunahin nga sa kanilang layon ng pagpatawag dito sa contestant na ito ay kung malaman kung sila ba mismo yung pagkukulang doon sa voter education na kanilang ginagawa. At sagot naman kanina ni Aquino, mukhang wala naman daw pagkukulang ang komisyon sa kanilang ginagawa para maimpurmahan ang publiko, lalo na ang mga kabataan, dahil nga mas marami dyan na mga botante na mga kabataan sa darating na 2025 elections. Nasa mahigit 25 million yung mga o 20 million na mga kabataan ang boboto sa darating na halalan. So sa ngayon, ang target na nga ng komisyon ay lalo pa nilang palalakasin itong voter education na kanilang ginagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Dante, naikwento ba ni Hart Aquino kung paano niya hinarap? Kasi syempre may mga basher online doon sa nangyari na yon. Naikwento niya ba kung paano niya ito, kumbaga, hinarap yung pangyayari na yan sa kanya? Yes, June, natanong nga siya kanina kung ano ba yung kanyang mensahe doon sa mga basher niya, no? Pero ang kanyang nagiging mensahe lang na sana daw ay kumbaga ay alamin muna ng mga basher niya kung bakit ba naggayon yung kanyang kasagutan at hindi rin naman masisisi dahil ang sabi kasi niya ay nakafocus siya ngayon lalo na sa pagsuporta doon sa kanyang pamilya nga, partikular na doon sa kanyang lola. Ang nabanggit niya kanina kasi June ay uli lang lubos siya sa mga magulang, kaya siya yung inaasahan ngayon ng kanyang partikular ng kanyang lola. So ang mensahe lang na doon sa mga bumabatiko sa kanya ay sana kumbaga maghinay-hinay naman dahil mayroon namang epekto hindi lamang sa kanya kundi sa iba pang mga individual na maaaring nakaranas ng pangbabash. May epekto yun para doon sa kanila, June. Okay, so before na mag-jump po sa next topic mga kabayan, isettle na natin. Nandyan po si Jed-elect, Eufemia, Antonio Bernardo, Raymond Neron, Lini Balmonte. Nandyan rin po si Losi Vaporuso, Los Biminda Patimo, Shirley Risman, Mary Jane Tan, Ricardo Reyes. Hi to Jenny Howard, Rinaldo Rodriguez, Leonardo Caldino from Liloan, Cebu. Hi to Rocky John Cortez, Merna Fernandez. Nandiyan rin po si RGA Itarksa from Hong Kong, and hi to Jeanette Arellano. Okay, so meron po tayong babalikan mga kabayan, madidibang tayo. Kasi sumusobray, ibinalik nila yung tungkol doon sa post ni PBBM na kung saan, kung malalaw natin, di ba, merong post po si PBBM mga kabayan na doon mismo po sa kanyang Facebook account, sabi dito, this is last February 14. Papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim o itutuloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino? So ngayon, na makita yan ng mga DDS makabayan, yan po ay inulan po ng laughing emotions or laughing emoticons makabayan. Diba naalala natin, ang post ito naalala katong time po na pinusuto ng DDS, umabot yan ng 668,000 na laugh makabayan. Hanggang kalaunan, di ba, umabot ho yan ng 700,000 plus po na laugh makabayan. Hanggang binansagan yan, ginawan ho yan ni Satire Filipino ng isang AI makabayan na world record or Guinness World Records most haha
Bongbong at saka nakalagay dyan sa baba ay AmpSatter mga kabayan. Ang gumawa po ng AI na yan, as usual, yung pong si AmpSatter mga kabayan. Nilagyan lang ng most hahada mga kabayan si PBBM. 668,000. So ngayon, that is how many weeks ago mga kabayan, ibinalik nila kahapon, ibinalik na makahabayan kasi nga naghahanap sila ngayon kung ano ang pwede nilang ikakapanira dito kay PBBM or para mapahiya si PBBM. Dahil wala na po silang nakita makahabayan, ibinalik nila yung luma. Yung ginawa po ni AmpSatter na AI na most haha daw itong si PBBM. Diba ang daming nag-post ngayon? For example, itong si Christian Zafra 0.2 makahabayan. Itong si Christian Zafra, malaking influencers yan. So Guinness World Record, meron na pong haha dyan, 4.4 thousand makahabayan. Hanggang nag-post kanina, ito pong si Jojo Connect TV makahabayan. Si Jojo Connect TV na nandyan sa Hong Kong. Itong gonggong na DDS vlogger makabayan. Sabi niya dito, the best president for having a Guinness World Record. Tapos nilagay niya yung AI na most haha makabayan na ginawa ni AmpSatter. Ibinalik nila. Ngayon ibubuking natin yan. Kasi ibinalik nila, sasabihin ko na sa inyo ang sikreto makabayan. Lahat po ng mga influencers, alam mo nila yan. Diba? Kung meron pong influencers or gustong maging influencers at saka maging monetize ka agad makabayan o dadami ang kanilang subscribers, dadami ang kanilang views or dadami po ang kanilang engagement, meron silang gagawin niya makabayan. Diba? Correct if I'm wrong. Diba? Influencers. Alam na alam mo yun si Ivan kasi ako po ay vlogger makabayan pero hindi ako gumawa ng ganyang klase na shortcut makabayan. Meron pong shortcut. Dito, ipapakilala ko na sa inyo. Kung napapansin nyo po dyan sa Facebook na name po na Boost Studio makabayan, ito po ay boosting. At yan po ipinagbabawal na po na mga platform makabayan. Diba? Napapansin nyo ba yung term na boast? Ibo-boast nyo? Meron pong boosting makabayan. Ikaw gusto mo maging vlogger. Wala ka pang subscriber makabayan. Pwede kang bibili po ng subscriber. Ibibigay sa inyo, inilagay sa inyo po na subscriber, yan po ay rented accounts makabayan. Yan po ay picking account o rented account. Pero yan po ay babayaran mo makabayan. For example, dito po sa package na inilagay po na taga Boost Studio, price list. Kung gusto mo magkaroon po ng 500 Pinoy followers, 250 pesos makabayan. Kung gusto mo ng 500 Pinoy na likes and followers, 250 pesos. Kung gusto mo magkaroon ng 300 pesos na Pinoy post reacts, 150 pesos makabayan. At dito na po, 500 views, 150, 100,000 views, 1,500. Okay, so dito tayo mag-focus po sa reacts. Kasi yan ang laugh makabayan, yung laugh reaction, yan po ay under po sa reaction makabayan. 300 Pinoy posts, reacts, 150 pesos. So magkano kaya lahat makabayan ang binili nila? Diba? Para umabot po ng 700,000 na laughing emotions. Isip-isip, di ba? Malaki ang kanilang budget makabayan. Tingnan nyo, 300 lahat po ng mga reactions or yung laughing emotions, 150 pesos. Ibig sabihin, binili nila yan. Binili nila makabayan. Ang Boost Studio, siya na pong bahala kung anong target doon, kung anong target post ang lalagyan nila ng emotions na laughing makabayan. Siya na pong bahala doon. Pero yan po ay bibilhin yan. Ngayon, kapag sasabihin dito ng mga DDS, fake news ka, mga legit yan. Tingnan nyo, nag-dislike ako. Tingnan mo, nag-laughing ako dito. Nadadamay ka lang po. Karamihan doon sa mga laughing yon, rented accounts yon. Piki yon. Ikaw, nadadamay ka lang. Totoo, nag-laughing ka. Counted yon. Pero nadamay ka lang doon, nasama ka doon. Marami doon, ang mga siguro, totoo. Siguro ang mga rented accounts na makabayan, umabot ng 700,000. And the rest doon na sobra, yun na po yung mga totoong account makabayan. Nadamay lang po yung iba. Ngayon, kung sasabihin na naman dito ng DDS, ay fake news ka, mga Pinoy yun. Tingnan mo, mga Pinoy yun. Totoong mga account yun. Sasabihin ko sa inyo, may napansin ba kayo sa Facebook ninyo na meron kayong kaparihang pangalan? Diba? Gin-clone ang inyong pangalan.
Napansin niyo ba yan? Diba magtataka kayo, uy, bakit may pareho ako ng pangalan? Baka ginhack ang aking name, ginhack ang aking account, aking Facebook account. Bakit meron kapangalan ko dito sa Facebook? Yan po ang nangyari. Ang tawag niyan, cloning. Meron pong software na ginagamit niya mga kababayan, cloning ang tawag niyan. Kung bakit gin-clone ang inyong pangalan para gagamitin dito. Kaya masasabi po ng mga DDS, totoo yung mga account. Mga Pinoy, makikita mo yung profile, kasi nga cloning ang tawag doon. Gonggong talaga diba? Ayaw ko sana sabihin yun kasi sekreto to mga kababayan Kasi at saka ayaw ko na sasakay kayo sa mga ganito. Bakit? Diba sinabi ko na hindi ako sumakay sa ganito mga kababayan? Na even though na tayo po'y inofira nun mga kababayan, kung gusto mo na magmamadali ka, na ma-monetize, makuha mo yung requirements po ng Facebook or makuha mo yung requirements po ng YouTube, sasakay ka sa ganito na gawain mga kababayan. Hindi po yan advisable. Bakit? Para sa akin, useless mga kababayan. Useless ho yan. For example, bibili ka ng 1,000 na subscriber. Yan po ay requirements po ng YouTube mga kababayan. Okay, so nakuha mo na yung requirements. Bibili ka ng views mo. Pero dito ka magkakaproblema sa watch hour mga kababayan. Diba? Kasi nga, sino manunod sa iyo? Iyong mga account na yan rented, peke, mga patay ho na account mga kababayan. Manunod ba yan sa iyo? Hindi. Diba? Kaya nga nasabi ko na useless mga kababayan. Kaya huwag kayong sasakay sa ganyan. Kung gusto nyo na maging influencers, gusto nyo ma-monetize ka agad, dapat yun po ay pagtatrabahuan mo muna mga kababayan. Dapat pagtrabahuan mo na yan. Huwag kayong gagay doon sa shortcut. Kasi ang shortcut, useless yan mga kababayan. Okay? So ngayon, DDS, alam nyo na. Diba? Don't ask. Booking kayo. Ganyan lang po yan. Kaya nga, nareveal ko sa inyo kung ano mga sekreto ng mga kababayan para aware tayong lahat. Huwag kayong mababadala doon sa mga maraming nag-emotions, maraming nag-laughing, maraming nag-angry emotions mga kababayan. Huwag kayong mababadala doon. Yun po mga rented accounts yung mga kababayan. Diba? Dapat full support tayo. Dapat solid support na po tayo dito kay PBBM. Huwag kayong mapadala doon sa mga negative campaigning na ginagawa ng DDS mga kababayan. O, diba? So, anyways, ipapakita ko po sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Napapansin ba ninyo mga kaibigan na may mga, pwede ba sabihin natin bahagyang pagbabago? May nagbabago? Nawawala ang prinsipyo o paano nga ba? Ang tinutukoy ko po ay ang galawan ng politika, galawan ng mga vloggers, galawan ng mga totoo o hindi na sumusuporta sa pamahalaan. Malawak, ano? Mga politiko, expected natin na madali yung magbalingbing, magsipsipan. Kasi ang mga interest nila ang priority dyan. Paano makinabang sila, paano makinabang ang kailang mamamayan, paano ang kailang distrito, paano ang kailang paniniwalang pampolitika. Normal lang yon. Pero pagka po ang nagbabago ay ang mga suporta dahil sa nasira, nawawala ang prinsipyo, ay iba yon. Kaya ko ito ay napansin at naging topic ko na rin ngayon. Dahil kung yung mapapansin din po, mula nung kaputukin ng istorya ng impeachment at na-impeach na nga po si Sara Duterte, Vice President, dyan sa Kongreso. Parang from day one, halata mo kung sino yung pabor o hindi. Anong organization ang pwedeng pumapabor o hindi. At sino mga vlogger na sabihin na rin natin ang pumapabor o hindi sa trial or impeachment. Okay? Ngayon po, hindi na maitago. Halatang-halata mo na po na yung iba dyan, talagang ayaw sa impeachment kay Sara Duterte. At matindi na rin ang mga batikos sa ating gobyerno. O yan ho tayo yan po kayo mag-ingat. Maraming mapagkunwari nakakampi o kumakampi. Yan ang delikado. Pero kayo po ng mga followers ko, supporters, viewers, subscribers, tandaan nyo sinasabi ko.
Sa ilalim po ng Marcos administration, hindi ako magbabago. Tutulungan ko ang ating pamahalaan, tutulungan ko ang ating administrasyon. Kasi respeto ko ito sa naghalal sa ating Pangulo. At yun namang ginagawa ng ating Pangulo ay hindi naman po lumihis sa paniniwala ng Marcos loyalists, Marcos supporters at silent majority na gawin ang lahat. Hindi namumulitika. Walang personalan, walang isong pamimersonal. Trabaho lang ang kanya. Yung kanyang foreign policy, independent foreign policy, policy sa internal at national security, at iba pa, food security program at marami pang iba, okay na okay yun. Pero dito po sa mainit between President Marcos administration at Duterte camp, may mga lumilihis na po, ayaw ko ng pangalanan. Napansin niyo? Kahit mga vlogger, bumabatikos ng matindi kay Pangulong Marcos at kanyang mga kaalyado. Karapatan naman nila yon. Pero bakit ganon? Dati kakampi. Dati pinagtatanggol nila ang gobyerno. Ako, sinusuportan ko ang ating Pangulo dahil from day one ako sumuporta dyan. Hanggang ngayon. Okay? Pero siyempre, pagka meron siyang mga tauhan na mali ang ginagawa, aba hindi ko naman pwedeng suportahan yung mga tao niya. Sasabihin ko yung mali. Kasi nakakasira sa ating Pangulo kapag merong isang cabinet secretary o government official na pasaway, kulang ang performance, walang ginagawa, nakakasira yan sa ating Pangulo. Hindi ko po pagtatakpan yun. Hindi ako katulad ng iba. Dahil sila yung maka-administrasyon kay Pangulong Marcos, lahat na lang ginagawa ang kapalpakan ng mga tao ni Pangulong Marcos, baliwala sa kanila. Aba ko hindi ko po palalampasin yun. Dahil ako'y naniniwala ang pagmamalasakit sa isang tao, pagmamalasakit sa Pangulo, pagmamalasakit sa ating bansa, sa mga Pilipino, dapat sabihin natin ang totoo. Kaya pag mayroong palpak na government official under President Marcos, hindi natin palalampasin yun. Okay? Yan po ang prinsipyo ng inyong lingkod. Okay, mayroong nagsasabing balimbing ang politiko, balimbing ang media, balimbing ang social media. Well, interpretation lang nila yun, pero mali. Katulad ko, hindi nila pwedeng sabihin sa akin yun. O kung sinasabi nila yun sa akin, wala naman silang basihan. Ang sinasabi ng, oh Mike, Abe, dati ikaw ay maka-Duterte. Totoo yun, kasi yun ang gobyerno nung nakaraang taon, 6 na taon eh. Hindi ko talaga siya kinontra dahil siya ang presidente noon eh. Nirespeto ko ang bumoto sa kanya. Kaya lang iba yung style ng kanyang yung kanyang leadership. Nagmumura. May mga human rights violation kung ano. Tiniis natin ang 6 na taon. At siyempre, tapos na yung kanyang term. May mga complainant na biktima ng human rights violation. May mga complainant na mga politikong naharas. At kung ano pa. Bakit ko naman ipagtatanggol yun? Wala na akong business sa kanya. Wala na akong pakaalam sa ganun. Tinulungan natin siya nung siya ay Pangulo, bilang Pangulo. Pero, kung pagkatapos naman ng kanyang term, wala rin siyang gagawin kung hindi siraan ang ating kasalukuyang gobyerno, bakit mo naman sasamahan yun? Pero, kung si Duterte noon, pagkatapos ng kanyang term ay sumuporta kay Pangulong Marcos, sinuportahan niya ang mga programa at ginagawa ng ating Pangulo, hindi natin iiwanan yan. Dahil ang kailangan natin ay pagkakaisa para sa kaunlaran ng bansa. Hindi naman niya ginawa yun eh. Puro personal ang batikos, kung ano-ano mga paliwanag ang kanya sinasabi sa media, social media, mga speeches niya kung saan-saan, puro batikos ng personal. Wala naman hong ebidensya. Paano mo sasamahan yun? Pagmumura. Paano ka sasama? Hindi tayo robot para susian. Hindi po. Pero sumama ako kay Duterte noon nang wala naman pong kapalit yun. Hindi ako sumama sa kanyang gobyerno. Hindi ako nagpa-appoint at hindi ako kumuha ng kahit anong posisyon sa kanya. At kahit sa kasalukuyang gobyerno, wala akong posisyon sa pamahalaan ngayon. Kaya ako, kung tumulong ako kay Duterte noon, trabaho ko lang dahil nirespeto ko siya dahil bilang Pangulo noon. Pero hindi naman siya sa tumulong kay Pangulong Marcos sa kasalukuyang gobyerno, kaya iniwanan ko siya dahil ba't naman ako sasama sa mapanirang uri o grupo? Dahil meron silang personal at political interest. Hindi talaga pwede. So ngayon, nandito ako sa tumutulong sa gobyerno, walang kapalit dito kahit singkunduling, kahit ano. Wala akong posisyon, kahit anong posisyon sa gobyerno. Ako talent lang dyan sa PTV4, Radyo Pilipinas at IBC 13. Kaya hindi nyo ko pwedeng masasilipan.
Talent lang ako dyan dahil kinuha nila ako at ako naman ay broadcast journalist. Natural, trabaho ko yun. Pero hindi ibig sabihin nandyan ako pagtatakpan ko ang lahat. Hindi. Pagkapalpak yung mga katauhan ng Pangulo, kahit nga sa television, kahit sa Channel 4, tinitira ko kahit kaalyado ng gobyerno. Kasi may masamang epekto sa Pangulo pagpalpak yung kanyang mga tauhan. Nagsasakripisyo ako para sa kabutihan ng Pangulo. Ganun po yan. Pero ngayon, balikan ko yung issue tungkol sa mga vloggers at mga politiko at iba pang sektor dyan, na halata mo na ngayon, pro-Duterte, anti-Marcos. Dati puri ng puri kay Pangulong Marcos, lahat ay sinasabi maganda at magaling ang Pangulong Marcos, ngayon biglang pinipitik na niya, kaliwat kanan na. So ano yon? Sino yon? Bahala na kayo. Maging maingat po kayo sa pagsusubaybay, pag-monitor ng mga totoong media at ng mga nasa social media, ang mga vloggers, political vloggers, kung ano man. Kasi marami hong mapagkunwari sa panahon ito. Pag hindi nangyari ang gusto nila, kalaban na sila. Pag hindi nangyari ang kailang sinabi before at ngayon ni malayo sa kailang sinabi, paninindigan nilang mali na ang gobyerno. Kalokohan yon. Kahit sino ka man, kahit sino tayo, kung ano ang policy at ginagawa ng gobyerno, basta naaayon sa kanyang paniniwala at naaayon sa batas, suportahan natin. Ay ang iba dyan nalihis lang sa kanilang paniniwala, masama na ang gobyerno. Anong gusto niyo? Ang gobyerno susunod sa inyo? Hindi. Ang gobyerno ay may sariling policy, prinsipyo at liderato under President Marcos. Kung ano sa tingin niya ay maganda at mabuti, under the law, rule of law, at mabuti para sa mamamayang Pilipino, yun. Kaya nga sinusuportahan ko, may prinsipyo. Hindi nagmumura, hindi na may personal. Medyo late lang ang kanyang mga pagdepensa sa sarili. Mabuti ngayon merong Undersecretary Castro na tagapagtanggol niya. Yun ang the best move ng ating Pangulo at iba pa. So maging maingat po tayo. Maraming mapagkunwari sa usapin ng Marcos Duterte, Duterte Marcos vice versa. Ang politika at ibang isyo. Sir Mike Abe, si Parash ba yun? Familiar sa akin si Parash ba yun? Yung si Parash, yung Rush, di ba? As ang grupo nila ni Ras Makabayan, and also sila si Politico, yung grupo nila, puring nila noon si PBM, tapos ngayon mga gonggong talaga Kaya nga familiar sa akin hindi kaya si Parash to. Kilala ba natin Makabayan? So yung binetikosin po ni Atty. Claire for how many vlogs yata yun, yung si Rush, nakalimutan ko na yung apelido niya, basta Rush na Makabayan. Sa grupo na ngayon nila ni Malindog, di ba silang grupo niyan. At saka meron pong isa, yung lalaki Makabayan na puring-puri lang noon, yung mga Marcos, si PBM. Ngayon, iba na ang taras talaga na madila Makabayan, puro na paninira sa kay PBM, puro na paninira sa Marcos admin. Wala na silang nakikita dito na magandang nagawa yung Marcos admin Makabayan. Yan ba ang title na sa kanilang segment? I-call mo kay Paras yata yan, di ba? Totoo ba yun? Also, shoutout natin Makabayan. Nandyan po si Tony Hunters, Vlogger TV. Hi to Luisito Niedo, Disilen David, Gistobtob from Calamba, Laguna. Nandiyan po si Tony De Los Reyes, Philip Tan Lee. Shoutout daw sa kanyang may co-founder ng Pilipinas Kung Mahal Bayan Ko. Nandiyan po si Ashen, Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Ireneo Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Shout out sa mga retired personnel ng Anda National High School. Greetings from Ramon Manuson. Shout out also sa sisters in El Shaddai, Virginia Chapter Fellowship USA. That is greetings come from Rosalinda Gale. Hi to Ophelia Alfon, Felma Cabato. Nandiyan rin po si John Wick, Tinkerbell, and hi to Jonelda Gabales from Guimaras. Okay, so Makabayan ko, syempre good news tayo. Para malaman po ng mga DDS kung ano ang mga nilalakad ni PBM, kung ano ang mga tinatrabaho ni PBM, and also para alam rin po nila kung anong inisyatibo ang ginagawa ng ating gobyerno. So for more details, let's watch this. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa paglaganap ng fake news ngayong panahon ng halalan. Kakambal na raw ng kampanya ang mga intriga at batuhan ng putik na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fake news, kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat
tayo mga mamamayan. Inihalimbawa sa vlog ng Pangulo ang fake news na magdideklara umano ng martial law ang presidente, bagay na una ng pinasinungalingan ng Malacanang at tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento at panibagong budol mula sa taong factory ng fake news. Babala ng Pangulo ngayong eleksyon, kilatising mabuti at maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon online. Ngayon, laganap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lang po tayo sa mga nababasa natin online. Ang hindi aniya mapepeke ay ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan para sa taong bayan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimulan. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda. Ang Presidential Communications Office pinag-aaralan ang pagbuo ng social media regulatory body para pigilan ang fake news. Sobra na Baka ba lang nagre-regulate? Movie, television, Regulatory Commission of MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Bakit natin pinapabayaan na puro fake news ang lumalabas sa online natin? Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon ng regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibility sa publiko. Una nang inihayag ni Palace Press Officer at Yussi Claire Castro ang pagtulak sa pagpaparehistro ng mga vlogger at social media influencer. Ibinida ng Transportation Department na hindi lang sapat ang supply kundi posible ring mag-export ng sustainable aviation fuel ang bansa. Nangunguna ang Pilipinas sa paggamit at produksyon ng Sustainable Aviation Fuel o SAF gamit ang yaman nitong agricultural waste feedstock. Ayon sa Department of Transportation, bukod sa sapat ng supply, posible pang mag-export nito ang Pilipinas. Sa SAF forum na ginanap sa bansa, nakipagtulungan ng DOTR sa global aerospace giant na Boeing upang mapabilis ang aviation decarbonization. Ayon sa eksperto, kayang bawasan ng SAF ng hanggang 80% ang carbon emissions kumpara sa tradisyonal na jet fuel. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon ng Mount Canlaon. Sa kanyang social media post, pinulong ng Pangulo ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang DSWD, DOH at Defense Department upang ilatag ang mga kinakailangang hakbang sa pagtugon sa pagiging aktibo ng Canlaon. Giit ng Pangulo na bagaman walang kasiguraduhan ang estado ng bulkan, tiyak naman aniya na nakalatag na ang mga hakbang ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan at kinabukasan ng mga apektadong individual. Hindi aniya pababayaan ang mga residente at siniguro na hindi mahihinto ang kanilang pamumuhay. Disyembre ng nakaraang taon nang huling pumutok ang bulkan. Matatandaang kamakailan nang dumalaw doon ang Pangulo para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente, kabilang na ang pamamahagi ng family food packs. Ngayong tag-init, hindi tumitigil ang National Irrigation Administration sa pag-alalay sa mga magsasaka sa bansa. Sa programang My Ave Live, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na kabilang sa kanilang mga aksyon ay ang paglilipat ng cropping calendar o ang schedule ng pagtatanim at pag-ani ng mga pananim na sinimula na ngayong taon. May mga bago ring teknolohiyang tinatawag na alternate and drying technology kung saan mas nakatitipid ng tubig sa pagsasaka. Wala rin patid ang kanilang pamamahagi ng communal irrigation system sa mga magsasaka. Samantala, magkakaroon ng kasunduan ng NIA at League of Municipalities para makapagbenta na rin ang mga lokal na pamahalaan ng tinatawag na BBM rice o ang bagong bayaning magsasaka rice. Nagkakahalaga ng 29 pesos ang BBM rice at ibinebenta ito sa mga vulnerable sector gaya ng 4-piece members, persons with disabilities, single parents at iba pa. Tumanggap ng tig 10,000 piso ang ilang magsasaka sa Abra. Ito ay sa ilalim pa rin ng presidential assistance sa kanila, maging sa mga mangingisda at kanilang pamilya.
Mahigit 4,000 magsasaka sa Abra ang tumanggap ng tig 10,000 pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Ayon kay Abra Agricultural Program Coordinating Office Head Dr. Rosemary Tesoro, layunin ng programa na maibsan ang epekto ng El Niño phenomenon sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Anya, suportado ng Marcos administration ang pagsusumikap ng mga magsasaka na nagpapakain sa bawat pamilyang Pilipino. Anila, malaking bagay ang naturang tulong pinansyal para sila'y makabangon mula sa epekto ng tagtuyot. Unay, pagyamyaman ang unay nga ito, dati mas may sa farmer, sada pang supusop. Ay, kada tulong sa kung addo, ang napitas lang sa tado, may tulong na kada kami nga manalo nga na didigran, hindi napan nga El Niño sa. Ang nasabing tulong ay bahagi rin ng commitment ng administrasyon na maiahon ng buhay ng mga Pilipino at masiguro ang food security at economic stability sa bansa. Kasabay ng pagdeklara ng National Food Emergency, patuloy ang pagsisikap ng National Food Authority na may pamahagi ang abot-kayang bigas sa buong bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, puspusan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na nagpapakita ng interes para makapagbenta ng murang bigas sa kanilang mga nasasakupan, katuwang ang Food Terminal Incorporated o FTI. Sa ngayon, nasa 70 LGUs na anya nagbibigay ng inquiry at letter of intent kasama ang Cotabato, Bacolod, San Juan, Navotas at Camarines Sur. Patuloy din ang NFA sa mga isinasagawa nilang milling process para mabakante ang 35% na espasyo sa kanilang warehouses. Tiniyak naman ng NFA na nagsasagawa rin sila ng tests buwan-buwan para sa mga nakaimbak na bigas para matiyak pa rin ang kalidad nito. Binigyan din ng NFA na malaking tulong ang inilagay na maximum suggested retail price sa mga lokal at pribadong pamilihan. But if you're referring to sa mga local na commercial rice, I think yung pagsiset ng Department of Agriculture ng MSRP is making a big impact, pababa na monitor na natin na pababa na talaga yung presyo ng bigas sa merkado. Posibleng ibaba pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Samantala, ang presyo po ng sibuyas at kamatis sa ilang merkado pamilihan nagmura na. Ikinukonsidera na ng Department of Agriculture na ibaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice mula sa kasalukuyang 49 pesos kada kilo. Kasunod ito na bumababang trend ng presyo ng bigas sa merkado. Ilan sa mga inoobserbahan ang taripa, exchange rate, shipping cost at presyo sa international market. Ang plano namin kung tuloy-tuloy itong trend na to by March 31 baka ibaba natin to 45 pesos ang MSRP of imported rice na 5% broken. Bukod sa bigas, ramdam na rin ang pagbaba ng presyo ng sibuyas sa merkado. Kasunod ito ng pansamantalang importation at nadadagdagang supply ng onion dahil sa anihan season. Pababa na rin ang presyo ng kamatis dahil sa tumataas sa supply nito. 10 piso kasi isang kilo is 20 pesos. Kalahati lang binili ko. So dati kasi tumpok siya is 20. Parang ganito lang eh. Inaasahan din na bababa ang presyo at tataas ang supply ng isda ngayong buwan dahil sa fishing season. Naitala ng bansa ang pinakamababang budget deficit matapos ang pagtama ng pandemic nitong 2020. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, bumaba ang budget deficit noong nakaraang taon ng 5.7% sa ating gross domestic product o mahigit 1.5 trillion pesos. Malaking improvement umano ito mula sa 6.2% deficit noong 2023 at pasok sa fiscal outlook ng Development Budget Coordination Committee. Ikinalugod naman ng Malacanang ang naturang ulat ng DBM at inihayag na dahil na rin ito sa epektibong pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang economic team. Target naman ng DBCC na mapababa pa ang budget deficit ng bansa sa 3.7% pagdating ng 2028. Paliwanag ni Pangandaman, sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng pamahalaan, magiging abot kamay ang bagong Pilipinas sa may mas marami at dekalidad na mga oportunidad para sa mga Pilipino. Bigger and faster IT infrastructures require stronger and more impervious cyber defense. Our recently launched National Cybersecurity Plan lays down the blueprint for us to safeguard our systems against cyber attacks. With this said,
I have directed the agencies concerned to ensure that the speed and quality of our IT development always mirrors the pace and trajectory of our economic aspirations. Masaya ako na merong DTC facility dito sa Pampanga na naglalayong magdagdag ng kaalaman, maiangat at magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan tulad ng cybersecurity workshop at mga programming na pwede rin nila magamit sa kanilang paghahanap buhay. Nakikipag-partner din yung aming organization na si ICEP, ito yung Institute of Electronics Engineers of the Philippines sa Pampanga chapter, na mag-conduct rin ng mga CPD seminar at saka workshop at saka research symposium. Katulad ko na isang academician or educator, hindi tayo gaano ka-expose sa industry. So with DICT through the DTC facility, yun yung naibibigay kong experience para sa mga students. The profession is fulfilling because nagiging part tayo ng kanilang journey para ma-achieve yung kanilang mga gustong or pinapangarap na profession. May sasamahan natin doon kung na-seminar sa DTC or DICT is yung cybersecurity seminar. Pumunta po kami dito sa DICT mismo para turuan kami regarding sa kung ano yung cybersecurity mismo, kung anong meaning niya. Tas some students po are uneducated regarding that topic. Pero dahil po sa DICT, nabibigyan po sila ng way para maging knowledgeable, para maiwasan din sila sa mga scam, gano'n. After ng seminar, na-realize ko po, as an aspiring electronics engineer, pwede po ako kumuha ng job or job opportunity din po siya sa akin na pwede ko po i-take sa future after graduate. In my course po kasi, electronics engineer, dapat po up-to-date po talaga sa mga nagaganap sa ibang bansa. Especially sa ibang bansa po, compared sa Philippines, kasi mas up-to-date po sila sa technology. Malaking tulong po siya sa aming mga students para makasabay po sa digital world. I am very thankful sa ating government na binibigyan nilang pansin yung sa technology. Dapat hindi na pag-iiwanan din yung Philippines para sa mga kababayan nating mga Pilipino. Alam niyo mga kababayan, ako lang talaga dito nahihiya sa mga DDS na sinasabi nila na si PBM daw, ating presidente, walang nagawa mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. Ako lang po dito ang nahihiya sa kanilang mga kababayan kasi sila po ay walang alam. Totoo, walang alam, mga bobo, mga tanga at saka bulag pa mga kababayan. Hindi naman kasi nila tinitingnan yung mga balita natin, hindi nila titingnan po yung mga lakad ni PBM, kaya lagi lang nasasabi na walang nagawa si PBM. Kasi lagi na silang nakabase doon na po sa mga vlog na mga DDS na mga fake news peddlers, kaya wala silang alam mga kababayan. Ito ba yung for example dito sa ipinakita natin na good news? Masasabi ba natin na si PBM ay walang nagawa mga kababayan? Diba? Gonggong talaga mga tanga itong mga DDS. So anyways, isa-tara po natin, andyan po si JRN, Victor Robin, Joe Elec, hi to Sonia Hasigawa, Merly Hakuba, Bobo Elmido Cosensadugno, nandiyan rin po si Felicitas Manibog, Ton Pilpao, hi to Gian Serna, Maria Soriano, nandiyan po si Jodes Domas Panya, Nonski Pasamonte, Shara Ogaya Bulyo, hi to Abraham Yanet from Sanchez, Mera Cagayan Valley, nandiyan rin po si Teresa Cabel Urbano, Merna Borromeo, Nati Lapitan, Mens Nikaya Nolpes. I-shoutout natin si Emerald Jiminay, Daniel Galarpes, Gorgunya Angala, Rain Hagibes, Loli Tanyala Aures, nandiyan po si Alicia Leak, Felicitas Manibog, Michael Joseph Arellano, Evelyn Garcia, Maria Milagros K. Borge, nandiyan rin po si Amor Baltasar Cuevas, Nelson Caravana, Joselisa Moises, Agida Conanan, William Esteban Berdogo, Margie Yadao, Marina Coloma, Glendale Hong, Helda Baldomino Pita, nandiyan rin po si Jeco Jerry Cabreros, Apple Nash, Aladen Empok, Mercy Calatrava, Riz Jornet Loamod, Haitson Nida Grace Dingkong, Jeremiah C. Guerrero, Eva Resto Ruth, Neda Echaka, Percy Shalana, LV Zamizo, hi to Elsa Saboko Hieronimo Zingian, and hi to Julieta Caramelnan Megoro. O ayan, dinamihan ko ng makabayan. At saka thank you so much nga pala sa mga viewers natin na hindi na-shoutout na Sir Ivan na nag-comment dyan sa baba. Again, thank you so much.
So anyways, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa.